Okay, ang balita ngayon gaya nung nabanggit natin 'no, mukhang itong ang Converge HyperXS ay magpapalit na ng import. At si Delta Pineda na mismo nagsabi na if ever magpapalit sila, medyo sabihin na natin kinakapos na sa oras. Maraming magsasabi na dapat noon pa nila pinalitan 'to si Kyler Kelly. Pero pagkatapos matalo sa Magnolia Hotshots gabi, mukhang kinakailangan na talaga nilang gawin 'to dahil malamang malapit na doon sa ma-eliminate itong Converge HyperXS 'no, base doon sa record nila. At dahil nanalo San Miguel doon sa first game, medyo masasabi natin na delikado na yung lugar ng Converge HyperXS. Kalimutan na natin yung top 4 para dito sa Converge. Ang importante na lang sa kanila makaabot nung playoffs. Ngayon, kung iyan magagawa ng Converge, depende na lamang kung sino yung makukuha nilang import. At ang matindi pa rito, ang balita ay $50,000 daw yung buyout na binigay ng Converge HyperXS para lang makuha si Kyler Kelly plus guaranteed 3 to 4 months contract. So medyo malaki yung ginastos ng Converge dito kay Kyler Kelly. Yan siguro dahilan kung ba't ayaw nila itong palitan. Pero ngayon nakikita na nila yung sitwasyon, mukhang kinakailangan nga talaga na ito'y palitan na nila. Ang isa pang balita ngayon dito sa Converge HyperXS, mukhang si Javi Gomez de Leano daw ay gustong makuha ditong Converge. Kung sa bagay, nakikita naman ninyo no, na 4 minutes, 4 points per game lang ang average ni Javi sa Magnolia. Plus halos less than 15 minutes lang ito naglalaro. So malamang ito'y mapupunta dito sa Converge. At syempre magiging masaya ito, makakasama niya si Juan Gomez de Leano. Ang tanong na lang, sino kaya ang magiging kapalit nito? Alex Stockton kaya? Baka iyan na yung posibleng trade na mangyari, no? Baka Stockton for Javi Gomez de Leano. Dahil parang ang report, no, ayon doon sa mga insiders, hindi rin masaya itong si Javi Gomez de Leano sa Magnolia. So baka nga ito na yung trade na mangyari. Sa Converge na siya mapunta at doon na siya maglaro sa ngayon. Gaya nung nabanggit natin, sigurado magpo 40 points itong si Boatwright. At ganun nga ginawa niya, 41 points. At natalo nila yung Red Hat na NLEX Road Warriors. May 4-game win. In fairness to, ang ganda rin ng nilaro nung NLEX Road Warriors at yung import nila, sila Lane, nakita naman ninyo. Ang taas din ng scoring. Parehong magaling yung import na nakita natin, no? Pero sa ngayon, itong si Benny Boatwright, mukhang ito na talaga yung fit sa San Miguel. At ito yung matagal na natin sinasabi, maski na nung mga fans ng San Miguel. Ang kinakailangan nilang import, yung stretch 4, yung may 3-point shot. Dahil kapag merong stretch 4 na import ng San Miguel, yung perimeter player, kamukha ni Boatwright, hindi sila mag-aagawan sa pwesto sa ilalim ni Junmar. So nakita natin maganda yung nilaro dito ng San Miguel Beermen. Kaya nga sa tingin ko, itong talaga si Boatwright, yan ang magiging fit na import sa kanila. Ngayon, mas gagaling pa itong si Benny Boatwright sa susunod niyang mga games. Dahil ayon dun sa mga reports, no, ito si Boatwright pala ay meron pang sakit nung naglaro ito. Kaya ibig sabihin ay hindi pa siya 100%, meron yatang flu. So ibig sabihin sa susunod na laro ng San Miguel, magiging mas maganda ipapakita ni Boatwright at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na mas magiging mas matindi pa ang contribution ng sa SMB. Ang isa pa, no, si Don Troliano hindi naglaro doon sa game na yun para sa San Miguel dahil meron tong back spasms. Napansin natin parang medyo dumadalas na yung mga back spasms ito si Don Troliano. Sana maging okay naman. At syempre, isa pang pwede natin masabi, si Jeronteng wala din doon sa game dahil may injury din. Pero ang importante, si Wamit Yongso nakita natin, nung third quarter lang ginamit ng San Miguel dahil nakabalik na si Chris Ross. So, naging rotation sa guard ng San Miguel, si Ross at itong si Rosales. Pero nakita naman natin na itong San Miguel mukhang okay na yung susunod nilang mga games. Kaya gagawa daw ng major push ang SMB para makapasok na talaga dito sa quarterfinals ng PBA sa playoffs. Mukhang ito raw si Bolbol ay patatawag na naman ng PBA dahil hindi na naman nakikipag-interview at hindi na naman nag-i-interact sa mga fans. Kung inyong maaalala, itong si Bolbol ay binigyan ng memo ng PBA at sinabi na required siya, mandatory sa lahat ng mga import na makipag-interact dito sa mga fans sa PBA. Ngayon, hindi yan ginawa ni Bolbol. So, nung binigyan siya ng memo, sumunod naman ito. Nagpa-interview, nag-sign ng ilang autographs. Pero nung sumunod na game, hindi na naman nagpa-interview at dire-diretso na naman sa dugout. So, na-fine siya ng 10,000. Every game na hindi siya magpapa-interview ay magpa-fine yan hanggang palaki ng palaki. Ang tanong, ano ba ang magiging sitwasyon dito at masihigit pa ba dyan yung penalty ng PBA sa kanya? Kaya nga ngayon, tignan natin kung ano mangyayari dito at kung ano pang steps ang gagawin ng PBA. Ang pagkaalam ko, basta fines lang yan. Hindi naman siguro yun mauuwi sa suspension.
Pero syempre, hindi yan magiging maganda para sa imahe ni Bol dito sa PBA. Pero siguro sa panig ng TNT, ang importante lang, basta itong si Bol ay naglalaro para sa kanila at umi-score ng 40-50, abay ang importante na nanalo sila. So parang ganyan ngayon nangyayari dito sa Katropa. So tignan natin hanggang sa mga susunod pang laro ng TNT kung ganyan nga magiging sitwasyon at itong si Bol ang kanilang inaasahan dahil parang ngayon ang nangyari sa TNT sa kanya na lang talaga umaasa, no? At sabi nga nila, importante dito, nagcha-champion naman at nananalo ang Katropa. So regardless kung ano man yung masabi ng mga fans na hindi na nakaka-score yung mga locals, ang importante sa TNT na nanalo sila. Dahil alam naman natin, gusto talaga nila na mag-champion. So mukhang ito talaga yung hinahanap nila ngayon. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon ngayon dito sa TNT Tropang 5G. At dito kay Bol kung talagang hindi na siya magpapa-interview dito sa mga fans at pati na rin sa media. So yan ngayon, itong balita natin dito sa TNT Tropang 5G. At ang latest naman nating may report tungkol sa Hinebra ay naghahanap daw sila ng isa pang wingman. At mukhang itong si Jeremiah Gray baka daw malagay na sa trading block. Wala nang injury si Jeremiah Gray pero yung laro niya hindi na katulad nung dati. Nakita natin halos hindi naman nakaka-score ng double figure si Gray kahit na binibigyan naman ito ng playing time ni Coach Tim Cone. At sabi nga nila mahina talaga to sa depensa, no? Maski na pag may pinopostehan siya o inaatake, madali itong nai-scorean ng kalaban. Kaya nga ngayon, mukhang naghahanap na raw ng pampalit ang Barangay Hinebra. Ang tanong sino kaya ang kanilang makukuha. As it is, meron naman talagang mga ibang players dyan na magiging available pa pero kinakailangan ng talaga ng Hinebra na masiguro na magiging mas okay yung kanilang laro lalo na. At grabe yung competition sa mga import ngayon. Nakita naman natin yung of course sa TNT nandiyan si Bolbos, sa ROS si Jalen Johnson, sa SMB si Boatwright at in fairness yung import ng Meralco, ng NLEX, ng Phoenix lahat yan mahuhusay din. So alam ng Hinebra na kung import ang pag-uusapan talagang marami magagaling pero ngayon mukhang kinakailangan daw talaga na kumuha sila ng local player na papalitan dito kay Jeremiah Gray para naman mas maging yung lineup nila mas balanse. Dahil kinakailangan nila ng iba pang scorers, hindi naman sila yung aasa lamang dito kay Justin Brownlee. So iyan yung sitwasyon ngayon dito sa Barangay Hinebra. At nasisiguro natin na itong si Coach Tim Cone talagang gagawa at gagawa yan ng paraan para masiguro na yung kanilang magiging game sa mga susunod mas maganda yung lalaroin ng Barangay Hinebra. Dahil sabi nga nila, kinakailangan ng Hinebra na mag-ipon ng maraming panalo para makaiwas ng komplikasyon doon sa quotient system dito sa playoffs at as much as possible kinakailangan yung makapasok sila doon sa top 4 para meron sila na tinatawag na twice to beat advantage. Shout out kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Katsakino Dokusin, Jonel Alagon, Monde Guzman, si Donel Santiago, Malyari Mascareñas, Anthony Alon, si Romeo Conchada, binabati din natin si Michael D, Jervin Chris, si Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.